Simula bukas, pribadong kumpanya na ang magpapatakbo ng NAIA at mamamahala sa rehabilitation nito. Paano naman kaya ang mga empleyado ng Manila International Airport Authority? Saksi si Mark Salazar. Sa passenger terminals ng NAIA, wala kang makikitang galawan o nag-iimpake. Kung meron man mga negosyo sa loob na hindi nakapag-renew ng rental agreement sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na siyang bagong pamunuan ng airport. Sa Terminal 3, tinanong namin ng mga store employees kung anong timbre ng mga amo nila sa kanila. Dapat naman yung sinasabi sa akin. Hindi, may pasok na tayo. Sabihan na ba? Wala pa, no? Ang hindi nakikitang epekto ng takeover sa paligid ay damang-dama naman sa agam-agam ng mga empleyado, lalo na ang service contractors. Na-renew kaya ang kontrata nila sa airport? May trabaho pa ba sila bukas? Ang sabi kasi nila, sir, continuous naman po kami. Sabi lang nila. Pero ikaw, papasok ka pa bukas? Ako naman kasi sinabihan naman kami may duty pa rin kami until tomorrow. May mga kumpanya raw na nag-anunsyo kanina ng retrenchment at epektibo ito bukas. Nakahinga naman si Joseph dahil hindi siya kasama sa na-retrench. Medyo na-shock. Siyempre kabado sir kung makapasok kami o hindi. Kasi sa amin sir, lahat ng mga nabagit, hindi po hindi kasama. Mga nasalo sir, 156 yata sir, natanggal sa amin. Ang mga empleyado naman ng Manila International Airport Authority o MIA, in terms of the transferring employees ng mga tinatawag nating affected employees, ang NNIC po ay meron pong offer sa kanila. Number one, meron po silang 25% increase sa kanilang basic salary. Number two, meron po silang matatanggap na signing bonus. ang Department of Transportation ang nangakong sa privatization, lalaki ang kapasidad ng airport mula 35 million passengers a year to 62 million passengers. Mula sa 40 eroplano kada oras na lapag at lipad, 48 eroplano na kada oras ang kaya. Sa rehabilitasyon naman ng airport, 58,000 na trabaho ang ibibigay raw sa tao. Karamihan sa mga pasaherong nakausap namin, hindi naman pumapalag sa privatization o kung tumaas man ng konti ang terminal fee. Magkakaroon po siguro ng magandang ng pamanakad kasi magiging saan na po siya. Pribadong sektor na po ng International airport to sir, 'di ba? So mas maganda talaga na yung mga kakulangan dito ng gobyerno ay kung matugunan nyo ng pribadong maganda po 'yon. Pero sana naman po is yung nga may changes tapos hindi yung maipit yung mga halimbawa normal lang ng mga tao kasi halimbawa kung pag pribado na to sir hindi ko alam kung tataas pa yung presyo dito. Dati nang sinabi ng NIA na hindi agad-agad ipapatupad ang terminal fee increase sa NAIA. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.